Top 5 news this week, January 25 to 31. Number 5. Yung away sa pagitan ng Chinese Embassy at nina Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Erwin Tulfo. So baka napansin nyo na ang daming kuda ng Chinese Embassy sa social media lately. We can say na nagsimula yan nung na-offend sila sa isang lecture na binigay ni Commodore J. Tariela, ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Gumamit kasi siya ng satirical images ni Chinese President Xi Jinping, so triggered yung gobyerno nila. Alam nyo naman, di uso sa kanila ang freedom of expression. Anyway, ang daming patutsada ng Chinese officials kay Tariela, so dumepensa sina Ontiveros, Pangilinan at Tulfo. Pinangaralan nila yung Chinese Embassy. Marapat lang naman daw kasi na ipahayag ng mga Pilipinong opisyal ang karapatan at interes natin sa West Philippine Sea. At saka walang karapatan ng China na mamili kung sino sa atin yung magsasalita tungkol doon. Tapos noon, yung mga senador naman yung inaway ng Chinese diplomat sa social media. Ang kakaiba sa sitwasyon ngayon, mapagpatultong Chinese Embassy. Normally kasi, kalma at mapagtimpi ang mga embassy. Hindi pala away. Kaya nga diplomats ang tawag sa kanila, di ba? Madiplomasya sila dapat. Pero ayon sa diplomacy and security reporter namin na si Bea Cupin, isang change tactic ang nasasaksihan natin ngayon. Ang pagbabalik ng wolf warrior style ng Chinese diplomacy, which basically means mas aggressive na sila kahit sa pananalita. Bago rin kasi yung Chinese ambassador dito ngayon sa Pilipinas, si Jing Quan. Dati siyang sa Washington DC nakadestino. The other thing is sunod-sunod din ang press release ng China mansplaining the 2016 arbitral ruling to us Filipinos. Malinaw naman na kinampihan tayo ng korte sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Pero pilit na binabaliktad ng China ang storya. Sabi nga ng ilang nag-comment sa posts nila, gaslighting. Pero pansinin nyo rin na ang daming Filipino netizens na tila ba sumisip-sip sa China sa mga comments nila. Trolls? Maybe. Check out this study by The Nerve which shows na nag-hire ang Chinese Embassy ng marketing firm para pagandahin ang image nila sa ating mga Pilipino. Number 4, hindi na matik ang pag-abante sa next grade level sa eskwelahan kasi ang daming estudyanteng hirap matutunan ang leksyon nila. So, ipinatitigil ng Second Congressional Committee on Education o EDCOM 2 ang mass promotions sa mga eskwelahan. In short, kung bagsak, bagsak. Sorry na lang talaga. For the longest time kasi, meron ng pasang-awa. Pero ngayon, nangyayari to in a mass scale at nasanay na raw ang mga eskwela na hindi nang babagsak ng estudyante kahit hindi naman pumapasok or kahit na hindi man lang makasagot ng tama sa mga test. The performance-based bonus of our teachers were tied to zero dropout rates and 100% completion rates. Findings ng EDCOM 2, hindi raw makapagbagsak ng estudyante ang mga teacher kasi ang daming requirements para patunayang deserve nung bata umulit ng grade level. For example, kailangan pa raw bisitahin ng teacher yung mga magulang ng mga bata pag tagilid yung grades. May nakagat na nga raw ng aso dahil dyan, tapos gastos pa rin ng teacher magpagamot dun. Hinaing ng teachers, bakit parang kasalanan at parusa ang magbigay ng accurate na grades? Pati raw mga principal, bumababa ang rating kapag maraming bumabagsak sa eskwelahan. Kaya nagkakaroon ng mentality na protect our school. Studies show na palala ng palala ang learning crisis sa Pilipinas. Yung mga pumapasok daw na grade 7, 88% sa kanila ang wala pa sa ganung level yung reading comprehension nila. Tapos 0.4% lang. Wala pang 1% ng grade 12 students ang nakakaintindi sa mga subjects nila. Of course, natataranta ang mga kinauukulan dahil dito. At isang malaking dahilan, malaking handicap ito sa employment competitiveness ng mga Filipino workers, dito man o sa abroad. Kung kulelat ang scores natin lalo na sa international assessments, sabi ng mga eksperto, magpapatuloy lalo ang cycles of poverty. Number 3, may napatay na namang US citizen ang ICE, short for Immigration and Customs Enforcement Agency ng Amerika. Si Alex Preti ay isang intensive care nurse na umattend ng protest rally sa Minneapolis. Binaril siya ng 4 na beses ng mga ICE agents. Habang ipinipilit ng mga otoridad na domestic terrorist daw si Preti, sumundot din si US President Donald Trump. Sabi niya, he certainly shouldn't have been carrying a gun. Depensa kasi ng agents ng ICE, may baril daw na hawak si Preti. But based on bystander videos, he was holding only a mobile phone at sumaklolo lang siya sa isang babaeng protester na plumakda sa kalsada matapos itulak ng isang ICE agent. It turns out, licensed concealed weapons holder si Preti. Pero the video show, hindi naman siya bumunot ng baril. Kagagaling lang ng ICE sa fallout ng pagbaril ng mga agents nito kay Rene Good, isang US citizen and mother to 3 kids.
All of this sa ngalan ng promise ni Trump na gagawing safe yung Amerika. And finrame niya yung argument na yung immigrants ang dahilan kung bakit unsafe na raw yung bansa nila. But with all this violence against their own citizens, sabi ng mga ilan na sinurvey, ICE is making US cities less safe. Familiar ba? Doesn't it remind us of Rodrigo Duterte's war on drugs? Kung saan ang alibay sa pagpatay sa inosenteng civilian ay nanlaban daw kasi. Number 2, yung civil unrest sa Iran, nagbabadya ng maging mitsa ng international conflict. This week, winarningan ni US President Donald Trump ang Iran. Makakatikim daw ito ng mas malalang atake kaysa sa Operation Midnight Hammer na nangyari noong June 2025. Yan ay kung hindi raw to makipag-usap tungkol sa nuclear weapons. Sagot naman ng Iran, wag daw magkakamali ang US dahil ready raw sila to pull the trigger at gagantihan ng Iran ang US at mga kaalyado nito, lalo na yung Israel. Sabi naman ni Trump, papunta na ng Middle East ang aircraft carrier nila na USS Abraham Lincoln. Wait, so paano ba ito nagsimula? Nagkaroon kasi ng malawakang protesta sa Iran noong January 8 and 9. Sobrang lala na kasi ng kalagayan ng ekonomiya nila. Taon-taon halos dumodoble ang presyo ng mga bilihin sa kanila. Sobrang repressive pa ng society nila. They are ruled by a hardline religious cleric, yung Ayatollah, who is basically a dictator. Their economy has been grossly mismanaged at sobrang corrupt ng burokrasya nila. Pero imbis na makinig, nag-crackdown yung gobyerno nila sa mga protesters. As in, pinagbabaril ng mga otoridad yung mga nagrarally. Ayon sa mga report, the death toll could be as high as 30,000. Paano napasok ang US sa usapan? Nagbabala kasi noon si Trump na atakihin ng Iran pag nanakit sila ng protesters. That's rich coming from someone who also hates protests, but let's remember that the US has long been after Iran for its nuclear capabilities. Okay, remind lang namin kayo ulit, meron kaming libreng app, paki-download naman as a way of supporting our work. Thanks in advance. Okay, number 1, fit to stand trial daw si former President Rodrigo Duterte, sabi ng ICC. Ibig sabihin matutuloy na yung confirmation of charges hearing niya na dapat ay nangyari na noon pang September 23 last year. The new schedule is itong paparating na February 23. What happened was, kinatigan ng tatlong ICC judge sa kaso ni Duterte yung tatlong independent medical experts na nagsabing kakayanin naman daw ng kalusugan niya yung trial. Basta raw bigyan si Duterte ng regular break time sa mga hearing at saka bigyan siya ng mga pagkain gusto niya, makakaparticipate naman daw siya ng wasto sa proceedings. Bale, binasag nito yung claim ng Duterte camp na cognitively impaired na raw siya o sa madaling sabi, mahina na ang pag-iisip. Kasi rin naman, yun mismong mga kaanak ni Duterte ang nagsabi sa publiko na okay naman daw siya at saka nasusundan pa nga raw niya yung mga balita dito sa Pilipinas. Pangatlong failed attempt na to ni Duterte na malusutan ng ICC. Yung una, inargue niya na wala na raw jurisdiction ng ICC sa kaso niya kasi hindi na raw member yung Pilipinas. Denied yon kasi in a nutshell, member pa rin naman yung Pilipinas nung nangyari yung mga pagpatay na subject ng crimes against humanity cases niya. Sunod naman, humingi siya ng interim release o kumbaga, piyansa. Pero denied din yon kasi flight risk daw siya at maimpluwensya pa rin siya sa politika natin dito sa Pilipinas. Last resort niya na sana tong kesyo, di niya nakakayanin yung mismong trial. I mean, sure, matanda na siya at saka may kahinaan na, pero sabi ng korte, hindi naman daw required na 100% his old self si Duterte para litisin nila. So ayun, kita-kits sa Feb 23 kung kailan iisa-isahin na kay Duterte yung mga akusasyon at ebidensya laban sa kanya. Dito madedecide kung alin-alin sa mga kaso niya yung matutuloy sa trial. Pwedeng all, some, or none of the above. Okay, that's it. See you again next week.